ika-75 kabanata. Hinihingal si Helio matapos ang pakikipagsabayan niya sa isang malakas na demon na may katulad din sa kanyang abilidad. Ang kasama nga niyang si Boro ay kasalukuyan namang katabi si Luke. Walang tutulong sa akin. Tatalunin ko ito gamit ang lakas ko. Malakas na winika ni Helio sa dalawa na nasa hindi kalayuan mula sa kanya. Ito ang matigas na bili ni Helio matapos na magtama ang dalawang kulay ng apoy nila at ng isang demon kanina. Isang sorpresang atake kasi ang ginawa ni Flavio na nagawa namang sabayan ng number 1 sa Purify 8. Nakakuyom na ang kamao ni Boro habang pinagmamasdan si Helio. Nagliliwanag din ang kanyang orange aura at maganda ang daloy nito sa kanyang katawan. Kanina pa nga niyang gustong tulungan si Helio sapagkat kitang kita ang kalamangan ng demon na humarap dito. Kahit na malakas ang binata, ay makikita ang mas nangingibabaw ang kakaibang kulay ng apoy na mayroon ng kalaban. Black Flame. Isang apoy na walang init, subalit ang katangian nitong humigop ng init ng ibang mga bagay ang nagpapadelikado sa abilidad na ito. May kakayahan din itong humigop ng enerhiya at lakas. Hindi man nakakasunog ang klase ng apoy na ito, napakadelikado pa rin ito dahil kaya nitong panghinain ang kalaban. Iyan na ba ang lakas ng apoy mo? Kalmado at seryosong tanong ni Flavio sa may hingal ng si Helio. Marahang iginalaw rin ng demon ang matipuno niyang braso. Iniikot rin nga niya ito na parang mas inihahanda ang sarili sa mga susunod pang laban. Mahina ang kulay ng apoy mo, bata. Sambit pa ng demon at sa paglakad nito patungo sa kinatatayuan ni Helio ay biglang bumukadkad ang itim nitong apoy na tila isang bulaklak. Kasabay nito ay ang pagsabog nito na naging dahilan upang ito'y kumalat sa paligid. Napakuyom naman ang kamao si Helio matapos iyon. Nakakaramdam siya ng panghihina dahil sinusubukan niya itong sabayan gamit ang kanyang white flame. Ngunit ramdam niyang wala siyang magawa laban dito. Hindi ako pwedeng matalo rito. Mahinang winika ni Helio habang ang kanyang pulang aura ay kumakawala pa rin sa kabila ng kanyang panghihina. Lumiliit na ang kanyang apoy pero pinilit niyang mapanatili ito sa pagbalot sa kanyang katawan. Kumuyom ang kamao ng binata at nakarinig siya ng boses mula sa kanyang likuran. Mula iyon sa kasamahan niyang si Boro. "Helio, tutulungan na kita!" sigaw ng binatang iyon. Pero nagdilim na lang ang paningin ni Helio nang marinig iyon. Isang pagngisi ang sumilay sa labi niya matapos magsalita ng may kalakasan. "Tumigil ka, Boro. Ako ang tatapos sa isang ito." Ganyan talaga ang ugali ng pinsang kong si Helio. Kapag sinabi niyang siya ang tatalo, ay hindi siya hihingi ng tulong sa atin. Wika naman ni Luke na nababalot ang katawan ng berdeng aura. Napailing na nga lang si Boro. Kahit na alam niyang malakas si Helio, ay parang kailangan talaga niya itong tulungan. Masyadong mataas ang kumpiyansa ng number 1 sa Fury at ayaw naman niya itong sirain. Kaya nga wala siyang nagawa kundi ang panoorin na lamang ang mangyayari mula sa kanilang kinatatayuan. Huminga ng malalim si Helio. Sa kabila ng pagiging dihado niya ay mas minabuti niyang kumalma at pagkatapos ay seryoso niyang pinagmasdan ang demon na naglalakad palapit sa kanya. Ang kanyang puting apoy ay sumiklab at kasunod nito ay mabilis na umikot sa kanan niyang palad ang karamihan nito. Nang maramdaman na niya ang tamang enerhiya sa apoy niya ay isang mabilis at malakas na paghampas gamit ang kanyang kanang kamay sa hangin ang kanyang ginawa. Kumawala ang malakas na hangin at pagkatapos ay buong lakas na tinawag ni Helio ang kanyang summon. Ang White Flame Dragon, si Homura. Ang kanyang apoy ay kumawala at lumaki ng lumaki. Mabilis itong nagkaroon ng forma at dito na nga lumabas ang dambuhalang puting dragon. Nagliwanag lalo ang kapaligiran habang sa ibaba ay patuloy naman sa pagkawala ang malakas na hangin. Ginisian kaagad ni Flavio ang binatang may puting buhok. Nakikita niyang tinitiis lang nito ang panghihina. Kaya upang wakasan ito ay kumislap ang kanyang mapulang mga mata at kasunod noon ay ikinumpas niya ang kanyang mga kamay sa direksyon nito. Kasunod nga noon ay ang pagragasa ng kanyang black flame. "Homura!
Malakas namang winika ni Helio at sa pagtawag niya sa kanyang summon ay mabilis itong bumulusok pa ibaba at binangga ang atake ni Flavio. Sumabog sa hangin ang malaking bahagi ng apoy ng dalawa. Kasunod din noon ay ang pagkawala ng malakas na hangin at bigla ring yumanig ang paligid. Napangiwi si Helio dahil nararamdaman niya ang pwersa ng kalaban. Kaya nga naging maagap siya at pinadaloy niya sa kanyang katawan ng kanyang pulang aura. Nilakasan niya ang pagtulak at kasama rin doon ay ang pagsama ng kanyang aura sa kanyang summon. Hindi mo ako matatalo. Ako ang susunod sa ama kong si Fireman. Sigaw ni Helio at bumulwak palalo ang kanyang puting apoy na mas nagpaliwanag lalo sa paligid. Nahihibang ka na. Ito naman ang itinugon ni Flavio na kalmadong naglakad habang nakataas sa harapan ng kanyang isang kamay na nagpapakawala ng malaking bahagi ng kanyang black flame. Hindi ka ba nag-iisip? Hindi mo ba naisip ang kakayahan ng apoy kong taglay? Dagdag pa ni Flavio at ang kanyang itim na apoy ay lumaki ng lumaki hanggang sa magmukhang nilalamon na ng kadiliman ang kaputian ng atake ni Helio. Huwag kang magpatalo, Homura! Napapangiwi namang winika ni Helio na agad na inihawak sa kabilang braso ang kanyang isang kamay. Inalalayan niya ito dahil nararamdaman na niya ang pagbigay nito. Kung sa akin lang napunta ang blue flame, madali lang ito. Bakit kasi kay Freya pa? Bakit white flame pa ang napunta sa akin? Nagdilim ang paningin ni Helio habang sinasabi sa sarili iyon. Nagngalit ang kanyang ngipin dahil sa katotohanang hindi ang pinakamainit na apoy ang napunta sa kanya. Ito ang nagtulak sa kanya upang maltratuhin ang kapatid niyang si Freya. Ito ang nagtulak sa kanya na abusuhin ang pagiging bata nito upang sa paglaki nito ay mapaikot niya ito sa kanyang palad. Pero sadyang mas malakas ang demon na si Flavio. Ang kanyang si Homura ay unti-unting naglaho at ang kanyang apoy ay nilamon ng mas malakas na apoy ng kalabang demon. Nararamdaman ni Helio ang paglapit sa kanya ng kalaban at nararamdaman na niya ang pressure ng oras na iyon dahil sa paghina ng kanyang pulang aura. Napakuyom na ng kamao si Boro at ganoon din si Luke. Dito ay nagpakawala sila ng malakas na aura upang iligtas si Helio sa kamay ng mas malakas na kalaban. Sabay na lumunok ang dalawa bago umatake. Luke Manchester, humanda ka. Ililigtas natin si Helio. Bulalas ni Boro na unti-unting inalis ang kanyang shades na suot. Dito ay lumitaw ang nagliliwanag niyang mga mata. Ito ang kanyang ability, ang Luminous Eyes. Palagi siyang nakasuot ng protection sa mata dahil napakaliwanag ng kanyang mata kapag wala ito. Ang sino man ngang titingin sa kanya ay siguradong masisilaw. Napasulyap si Luke dito, ngunit mabilis din niya itong inalis sapagkat napakaliwanag. Ang kanyang katawan nga ay unti-unti nang umusok at mula roon ay lumabas na kaagad ang kanyang malaking summon. Iligtas natin si Helio. Sambit ng dalawa at sabay silang naglaho sa kinatatayuan nila. Sa kabila ng pressure na nararamdaman nila ay hindi nila hahayaang matalo na lang si Helio ng ganoon lang. Subalit, habang kumikilo sila ay biglang may dalawang bola ng apoy ang dumiretso sa kanila. Sumabog ang puting apoy na tumama sa kanila na naging dahilan upang huminto silang dalawa. Dito ay napakuyom sila dahil inatake sila ni Helio. Umalis na kayo rito. Hindi ko kailangan ng tulong ni Numan. Hindi ako mahina. Matatalo ko ito. Sigaw ni Helio na ikinatawa naman ng malakas si Flavio na malapit nang makarating sa kanyang harapan. Kasunod ng sigaw na iyon ni Helio ay ang biglang pagtaas muli ng level ng kanyang aura. Lumaki ng lumaki ang sakop ng red aura niya na ikinaseryoso bigla ni Flavio. Dugong Manchester ako at habang umaapoy ang alab ko, hindi mo ako matatalo. Seryosong winika ni Helio. Hindi siya hihingi ng tulong sa iba. Dahil sa oras na sabihin niyang siya ang bahala, ay siya talaga ang tatapos dito. Nagliyab ang mga mata ni Helio at ang puti niyang apoy ay kumawala muli. Bumuluwak iyon at si Flavio ay nakaramdam na parang lumalaban na muli ang kanyang kaharap na binata. Kung hindi kita matatalo sa apoy, kasunod nito ay ang paglalaho ni Helio. Ay isang malakas na suntok ang tumama sa katawan ng demon na si Flavio. White body. Bulalas ni Helio at pagkatapos noon ay bumao na nagliliyab niyang kamao sa sikmura ni Flavio na sinundan pa ng pagtalsik ng puting apoy sa likod nito. Dahil sa pwersang dulot noon ay tumilapon palayo ang demon.
Umaapoy ito ng puti habang tumatalsik sa ere. Makikita na ang apoy na nakabalot sa kamao at mga paa ni Helio. Puting apoy pa rin ang makikita sa kanyang buhok at mga mata. Ito ay ang isa niyang teknik. Gamit ang apoy at ang pisikal niyang lakas, magagawa niyang mapataas ang level ng kanyang pakikipaglaban ng mano-mano. Sa ganitong estado ay lakas ang magiging sandalan ng kanyang apoy at ang pwersa ay mas madaragdagan dahil sa kanyang apoy. Nangangailangan ito ng maraming aura, kaya pinakawalan na ni Helio ang lahat ng aura na mayroon siya. Muli nga siyang naglaho at lumitaw sa harapan ng nakabulagtang si Flavio. Bago pa man ito makabangon ay binigyan na kaagad niya ito ng isang malakas at umaapoy na suntok. Hindi pa siya tumigil at ginawa pa niya itong sunod-sunod hanggang sa tuluyan ng mawasak ang kasuotan ng demon. Bawat suntok ni Helio ay pinapayanig ang paligid at ang kanyang mga apoy ay patuloy pa rin sa pagsabog sa hangin. Malakas ka nga. Bulalas naman ni Flavio na makikitang may dugo nang lumalabas sa kanyang labi. Tinanggap niya ang lahat ng ataking ginagawa ni Helio at wala siyang pakialam kung masaktan siya o mabugbog. Bilang isang malakas na demon sa legion nila ay hindi pa siya nakakaranas ng sakit o pagkabugbog mula sa kalaban. Hindi niya pwedeng hamunin si Sargus dahil ito ang kanilang pinuno. Minsan na rin nga niyang sinubukang hanapin si Lucifer dahil sa sinasabing lakas na mayroon ito. Pero ni minsan ay hindi sila nagkatagpo. Wala siyang makatagpo na magbibigay sa kanya ng ideya kung gaano siya kalakas. Kung paulit-ulit siyang papatay ng may hinang individual ay wala rin siyang mapapala. Gusto niyang mabugbog. Gusto niyang makatikim ng pinsala. Gusto niyang masaktan dahil sa matinding laban. Ang apoy ni Helio ay dumiretso pa itaas ng isang napakalakas na suntok ang ibinigay niya sa mukha ni Flavio na tila nawala na ng malay. Nabalot ng apoy ang katawan ng demon at ito ay halos masunog na nga dahil sa init ng apoy ni Helio. Bumaon ang katawan ni Flavio sa lupa at ang malakas na hangin ay kumawala sa paligid. Kasunod ng huling suntok na iyon ay ang paglalaho ng itim na aura ng demon. Nang makita iyon ni Helio ay mabilis siyang tumalon palayo. Makikitang humihingal siya ng sobra dahil sa pagod. Ang kanyang apoy ay unti-unti na rin naglaho kasama ng pagliit ng kanyang pulang aura. Sina Boro at Luke ay natulala na lang dahil binugbog talaga ni Helio ang demon na inakala nilang hindi nila matatalo. Napatakbo tuloy sila palapit sa binata nang makita nilang sumuray ito sa paglalakad. Ibinalik ni Boro ang kanyang salamin sa mata at sabay nilang inalalayan si Helio. Ang galing mo kuya Helio! Masiglang winika ni Luke na labis na lalo ang paghanga sa pinsan. Napailing naman si Boro dahil sa ugali nito kanina. Sa sunod, hihingi ka rin ng tulong. Habang naglalakad ang tatlo, ay sabay-sabay rin silang napatigil ng biglang may isang malakas na presensya ang tumama sa kanilang isipan. Sa bilis ng pangyayari ay nagulat na lang sila nang mapansing nasa loob na sila ng isang hawlan na gawa sa Black Flame. Ang malakas na presensya ay palakas ng palakas habang ang tatlo ay tuluyan ng nilalamon nang hindi maipaliwanag na kaba dahil dito. Sa harapan nga nila ay bigla na lang namang lumitaw ang isang itim na apoy at dahan-dahan itong humulma hanggang sa ito ay maging isang nilalang na may sungay. Full demon form. Mahina ngunit nakakapangilabot kung papakinggan na sinabi ni Flavio. Nababalot ang katawan nito ng itim na apoy at ang buhok at sungay nito ay makikitang naging tila apoy na rin. Makikita rin sa kabilang kamay nito ang isang maliit na bola ng puting apoy. Ito pala ang White Flame. Wika ng demon habang nilalaro-laro sa kamay ang apoy na iyon. Inaakala ninyong matatalo ninyo ako? Gusto ko lang maranasan ang sensasyong matagal ko nang inaasam. At dahil nakuha ko, oras na para ibalik ko ito sa inyo. Sambit ni Flavio. At kasunod noon ay ang napakabilis sa pagdiretso ng tatlong maliit na bola ng White Flame patungo kina Helio. Ang bilis! Bulalas ni Boro. Subalit nabigla siya nang lumitaw sa harapan nila si Helio. Ito ang tumanggap ng ataking iyon at tumama ang lahat ng iyon sa dibdib ng binata. Kuya Helio,
Nasambit naman ni Luke nang makitang may dugong bumulwak mula sa bibig ng kanyang pinsan. Hindi ba ganito ang isang hero? Ang magpakamatay para sa iba? Walang kwenta. Mahina pang sinabi ni Helio at ang binata ay bumagsak ng nakadapa matapos iyon. Kasunod noon ay ang pagsigaw ni Luke at ang mabilis na pag-alis ng shades ni Boro. Ngunit kagaya ng nangyari kay Helio, tumagos kaagad sa katawan ng dalawa ang maliliit na bola ng puting apoy na nilikha ni Flavio. Hindi sila binigyan ng pagkakataon ng kalaban para makaiwas dito. Bumagsak din kaagad ang dalawa at isang malakas na pagtawa ang ginawa ng demon matapos iyon. Alam ko may blue flame din dito. Kailangan ko ring makuha ang apoy na iyon. Mahinang sinabi ni Flavio at dito ay nagsimula na siyang maglakad palapit sa tatlong binata na walang kahirap-hirap niyang tinalo sa ganito niyang estado. Ang lakas ng isang ito. Kahit si Kuya Helio ay walang magawa. Wika nilong sa sarili. Pakiramdam niya ay napaka-imposible nilang manalo laban sa mga demons, lalo na kung ganito kalakas ang mga ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay naalala niya ang kanyang training nitong nakaraan. Naalala niya bigla si Beast. Si Beast na palaging naghahanap ng malalakas na kalaban. Hindi niya alam kung matatalo nito ang demon na ito, pero kapag nakikita niya ito ay isang bagay lang ang pumapasok sa kanyang isipan. Walang imposible sa isang ito. Tulungan mo kami, Beast! Sa huling lakas ni Luke ay buong lakas niyang isinigaw ang pangalan ng kanyang kasamahan. Hindi, ng kanyang kaibigan. Ang nawawala na ng gunita na sina Helio at Boro ay narinig ang sigaw na iyon ni Luke at hindi nila maisip kung para saan iyon. Kung silang ang Purif 8 ay walang nagawa, paano pa kaya ang binatang first year na iyon? Beast? Tanong ni Flavio habang pinagmamasdan ang tatlong binatang nakabulagta sa kanyang harapan. Papatayin ko na kayo, mga bata. Nang sandaling maglabasan ng apoy si Flavio, ay may kung ano siyang naramdaman mula sa kanyang likuran. At sa pagharap niya rito, ay sinalubong ang kanyang mukha ng isang napakalakas na suntok mula sa isa pang demon na nagmula sa kung saan. Malakas ka ba? Ito ang salitang lumabas mula kay Beast habang pinagmamasdan ng demon na hindi man lang natinag sa sorpresa niyang suntok. Sino ka? Tanong ni Flavio na mabilis na nagpakawala ng napakalakas na level ng itim na aura. Subalit habang nangyayari iyon ay isang pagngisi ang ginawa ni Beast. Kasunod noon ay ang pagpintig ng katawan ng demon na nasa harapan nito. Ang presensyang ito, kagaya ito ng sa demo. Hindi na naituloy ni Flavio ang kanyang sasabihin dahil ang kanyang puso ay mabilis na naglaho sa pinaglalagyan nito. Sa oras na maramdaman nila ang presensya ng halimaw na katauhan ni Beast, huli na ang lahat upang sila ay kumilos. Pinisaan ni Beast ang tumitibok na puso sa kamay niya at kasunod noon ay ang paglalaho ng hawlang itim na apoy. Kasabay rin ito ay ang pagbagsak ng demon na nasa kanyang likuran. Sa oras na maging demon si Beast, ang kanyang pagiging tao ay lalamunin ng halimaw na demon na nananalaytay sa kanyang dugo. Sa sandaling mangyari ito, wala nang ibang makakapigil sa kanyang kagustuhang pumatay. Sa oras na magustuhan niyang patayin ng isang individual, automatiko niya itong ipagkakaloob dito. Dahil siya, ang apo ng Demon Lord, ang susunod sa trono nito sa hinaharap. Ika-76 na kabanata. Sa loob ng isang napakadilim na silid, sa isang malaking palasyo sa gitna ng dead zone, isang demon ang kasalukuyang nakaupo. Nakatingin siya sa malayo habang may malalim na iniisip. Ang totoo nga'y ilang buwan na siyang narito at hindi pa lumalabas. Ang silid na tanging siya lamang ang nakakapasok.
Kung magkakaroon lamang ng liwanag sa loob ay makikita rito ang mga kalansay ng kung sino-sino. Makikita rin sa paligid ang mga wasak na gamit at tanging ang isang itim na upuan sa may bintana rito ang makikitang buong gamit sa loob. Ang silid na ito ay nasa tuktok ng pinakamataas na tore ng palasyo at walang sino man ang nakakapunta rito maliban sa hari ng lugar na ito, ang Demon Lord. Hanggat hindi pa dumarating ang araw ng kanilang paglabas sa liwanag, ay paulit-ulit lang niya itong gagawin dito. Ang higupin ng enerhiya at aura ng sino mang dadalhin sa kanyang alay ng kanyang mga alagad. Ito ang nagbibigay sa kanya ng hindi mapantayang lakas at kung gugustuhin lang niyang sakupin ang mundo ay magagawa niya kaagad ito. Subalit, gusto niyang makasiguro. Mas pinili niya pa ring paghandaan ng lahat. Alam niya na lumalakas ang kanilang kalaban kapag ang mga ito ay nagsasama-sama. Kaya nga upang makasiguro ay inatasan niya ang kanyang 8 oni na kumuha ng mga gagawing alagad na magdaragdag ng mas maraming bilang sa kanilang puwersa. Humihikab na tumayo ang nakaupong demon sa loob. Literal na madilim ang paligid at ang kanyang pakiramdam ang nagsisilbi niyang mga mata rito. Nakahubad lang siya sa loob ng silid na ito at sa kabila ng medyo may katandaan na nitong edad ay nananatili ang kakisigang taglay ng katawan nito. Siya ang pinakamalakas na demon at walang sino man ang kayang pumantay sa kanya. Wala pa akong naririnig na balita mula kina Sargus. Mukhang natatagalan yata sila. Kanina pang inaasahan ng demon ang pagdating ng malaking bilang ng mga gagawing karagdagan sa kanilang puwersa. Subalit ngayon lang siya na paghintay ng ganito. Wala siyang nagawa kundi ang muling bumalik sa kanyang kinauupuan kanina. Isang alaala rin ang biglang bumalik sa kanyang isip. Kasabay nga nito ay ang tila pagkirot ng malaking marka na dinulot ng sugat na kumain sa malaking bahagi ng kanyang katawan noon. Sa kabila ng regeneration na kanyang ginawa ay nag-iwan pa rin ng marka ang puwersang puminsala sa kanya noon. Naglaho ang sanggol na iyon. Kumuyom ang kamao ng Demon Lord. Kagaya ng nakasulat sa propesiya, hindi niya mapapatay ang kanyang apo dahil ito mismo ang sinasabing papatay sa kanya at papalit sa kanyang kinatatayuan ngayon. Sa kabila nga ng kanyang taglay na kapangyarihan, iniisip pa rin niya na baka mangyari ang propesiya at hindi niya gustong maganap iyon. Ayaw pa niyang maalis sa pwestong kinatatayuan niya ngayon. Kung sakali mang buhay ang batang iyon, kailangang mapaslang siya ng alinman sa mga alagad ko. Pero wala rin naman ni isa sa kanyang mga oni ang makahanap kung nasaan ang sanggol na iyon. Ipinagpapalagay nga niyang namatay na ito matapos pakawala ng sanggol ang isang napakalakas na kapangyarihan nito noon. Pero palagi pa rin siyang ginigising ng kanyang mga panaginip na ito raw ay buhay pa. At ito ang madalas na bumabagabag sa kanya. Marahan ngang ipinikit ng Demon Lord ang kanyang mga mata subalit isang malakas na presensya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Napatayo kaagad siya dahil sa pagkagulat. Mabilis din niyang natukoy ang pinagmula noon. Sa Azazel. Sambit nito at mabilis siyang nagkaroon ng kasuotan. Sinundan din iyon ng mabilis niyang pagdalaho. Sa isang kisap matay, nakarating siya sa Legion ni Sargus. Kasabay rin noon ay ang biglang paglalaho ng presensya ang kanyang naramdaman. Kumakabog tuloy ang dibdib niya ng oras na iyon dahil hindi siya maaaring magkamali sa kanyang naramdaman. Kagaya iyon ng presensyang inilalabas ng sanggol na nasa harapan niya. 14 na taon na ang nakakaraan. Saan nagmula ang presensyang iyon? Nililin lang ba ako ng pakiramdam kong ito? Sigaw ng Demon Lord na nagpayanig sa buong Legion ni Sargus. Ang mga demon nga na naroon ay naalarma. Subalit alam nila kung saan iyon nagmumula, kaya wala rin silang magagawa. Kumalat na rin sa buong lugar ang malakas na presensya nito at ang ilan ay nagawa pa nga nitong pabagsakin matapos mawala ng malay. Ang mga bantay ng Legion ay agad namang tinungo ang kanilang Panginoon. Pumila sila ng maayos at sabay-sabay na niyukuan ng demon na nakasuot ng itim na kasuotang na dikitan ng mga kumikislap na mga bato. Makikita rin ang sobrang itim nitong sungay at ang mga mata nitong
pinakamapula sa lahat. Wala pa ba si Sargus? Tanong ng Demon Lord sa mga nakayukong demon sa kanyang harapan. Kasalukuyan silang nasa gitna ng isang malawak na taniman ng mga gulay ng oras na iyon. Wala pa po siya, Panginoon. Sagot naman kaagad ng isa sa mga kawal ng Azazel. Pakisabi kay Sargus, sa oras na siya ay dumating, agad akong puntahan sa palasyo. Sambit ng Demon Lord at pagkatapos noon ay muli itong naglaho. Naging dahilan tuloy iyon upang ang lahat ng demons ng Legion ay makahinga ng maluwag. Pagdating ng Demon Lord sa palasyo ay nakaramdam siya ng kung ano sa kanyang sarili. Hindi siya pwedeng magkamali sa naramdaman niyang iyon. Iyon ay ang presensya ng sanggol na anak ni Riona. Si Riona ay ang kanyang anak na pinaslang niya noon para lamang hindi mangyari ang propesiya. Handa siyang pumatay ng sinuman, manatili lang siya sa itaas. Hindi ko nagugustuhan ng nangyayaring ito. Bakit ngayon ay parang bumabalik sa akin ang mga nakasaad sa propesiya? Wala na ang sanggol na iyon. Wala na. Sigaw ng Demon Lord na nagpayanig sa buong kaharian na kanyang sinasakupan. Kasabay rin ng mga iyon ay ang pagdagundong ng malalakas na kulog sa buong Dead Zone na sinabayan din ng pag-ihip ng malalakas na hangin mula sa kung saan-saan. Pakiramdam ni Speed ay nakarating siya sa ibang lugar, subalit nilabanan niya ito at pinilit na makaalis sa kasalukuyan niyang kinalalagyan. Kahit na tinatalo siya ng antok sa loob, ay nagawa pa rin niyang makabalik sa laban dahil sa teleportation. Wala na nga nagawa ang portal na nilikha ni Sargus dahil bumalik muli sa parallel world na nilikha nito ang puppet nitong Black Ant. Kasunod din ito ay ang paglabas ni Speed mula sa loob sa pamamagitan ng pagpapakawala ng malakas na level ng aura. Hindi ako dapat matalo. Kailangan ako ni na Sir Kuro. Bulalas ni Speed at kusa na lang naglaho ang kanyang katawan sa loob ng puppet. Subalit imbis na sa lugar ni Ryzen at Kuro siya mapadpad, ay sa ibang bahagi siya lumabas. Nagulat na lang siya nang lumitaw siya sa harapan ng isang matandang demon. Ang demon na si Matador, ang pinakamalakas na busy general ni Sargus. Aba, isang demon mula sa panig ng kalaban na biglang tinura ni Matador at kasunod noon ay ang mabilis sa pagsuntok nito rito. Napakabilis ng pangyayari. Naramdaman na lang ni Speed ang labis sa panganib at nakita rin niya iyon. Mabilis nga siyang tumalon pa itaas sa ere para makaiwas dito. Bahagyahan namang nagulat si Matador dahil kagaya lang ito ng ginawa niya kanina sa isang hero na kanyang pinatay. Akala niya ay hindi makakaligtas ang kanyang nasa harapan pero nagkamali siya. Mabilis tuloy niyang ikinuyom ang isa niyang kamao at mabilis sa suntok muli ang kanyang ibinigay kay Speed. Kumawala ang malakas na hangin dahil sa wala na namang tinamaan ng matandang demon na iyon. Nagawa nga muling makaiwas ni Speed na parang ikinabigla muli ni Matador. Magaling kang umiwas. Bulala si Matador at bigla itong naglaho dahilan upang si Speed ay maalarma. Kalma lang Speed. Sambit na nga lang ng binata sa sarili at bigla na lang kumawala lalo ang malakas niyang black aura. Mabilis niyang inalis ang pabigat niya sa mga binti at pagkatapos noon ay may isang malakas na atake ang biglang rumihistro sa kanyang isip. Napakabilis noon at tatamaan siya nito mula sa itaas. Kung makaiwas nga siya ay nakita rin niya ang gagawing pagpapasunod ng matandang demon ng isang sorpresang suntok patungo sa kanyang kaliwa. Dahil nakita ni Speed ang mangyayari ay bigla siyang naglaho. Mabilis siyang kumilos at sinabayan niya ang napakabilis sa pagkilos ng demon na kanyang kinakaharap. Bumilib si Speed sa demon dahil sa kabilaan ng katandaan nito ay kaya nitong kumilos ng mabilis. Habang hindi naman nagustuhan ni Matador ang nangyayari. Akala niya ay mabilis na siya, subalit nasabayan siya ng kanyang kalaban. Ng kalahating tao, kalahating demon na si Speed. Kaya naman, mabilis na gumalaw si Matador at binigyan niya ng ilang malalakas sa suntok si Speed na kasalukuyang sumasabay sa kanyang mabilis sa pagkilos. Kumabala ang malalakas sa pwersa sa paligid dahil ni isa ay walang tumama kay Speed na ikinainis ng matandang demon ng bahagya. Wala nang nagawa ang matanda kundi ang magpakawala ng mas malakas na itim na aura. Tingnan ko ngayon kung makakaiwas ka pa sa akin. Sambit ni Matador at kumawala ang napakaraming aura mula sa kanyang katawan
at binalot nito ang kamao niya. Si Speed ay naramdaman kaagad ang pagbabagong iyon at nakita niya muli ang mangyayari. Tatamaan siya ng malakas na suntok sa mukha at kailangan niya itong maiwasan. Nakita niya kung saan ito manggagaling, ngunit nag-iisip pa lang siya ng oras na iyon, may isang matigas na bagay na ang biglang yumupi sa kanyang bukas na mukha. "Tinamaan din kita!" sigaw ni Matador at nakangisi niyang sinuntok ng napakalakas ang binata. Walang nagawa si Speed sa pwersa at lakas noon, kaya agad siyang napaangat sa kanyang kinatatayuan. Kasunod din noon ay ang pagtalsik niya palayo habang ang kanyang mukha ay dumurugo at ilan sa ngipin niya ay natanggal dahil dito. Ang sakit. Ito ang nasa isip ni Speed. Hindi lang iyon pangkaraniwang suntok. Napakalakas noon at pakiramdam niya ay naalog ang kanyang utak dahil doon. Muli ngang gumana ang kanyang future sight, subalit nangyari kaagad iyon. Isang padasok na suntok ang biglang ibinigay sa kanya ni Matador na bigla na lamang lumitaw sa kanyang tabi kahit siya ay kasalukuyan pang nasa ere. Napabuga si Speed ng dugo at laway dahil doon. Ang kanyang katawan ay mabilis na bumaon sa lupa dahil sa impact noon. Pakiramdam ni Speed ay magkakalasog-lasog siya dahil sa lakas ng suntok ni Matador. Kumayap nga sa buong katawan niya ang labis na sakit. Ang kanyang aura tuloy ay dahan-dahang humina matapos iyon. Hindi ito maganda. Napasubo ako rito. Nakakita si Speed ng isa pang hindi magandang mangyayari. Naramdaman na lang niya ang pagbuhat sa kanya ni Matador gamit ang isa nitong kamay. Iniangat siya nito sa ere sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang buhok. "Nasaan na ngayon ang bilis mo?" Nakangising tanong ni Matador dito. Kasalukuyang nagliliyab ang itim nitong aura at nagliliwanag ang mapulang mga mata. Napatingin si Speed sa mukha nito at nakita niya ang itsura ng demon na ito. May nakakatakot na mga titig at nakakapangilabot na pangngisi ito. Sinubukan ni Speed na magpumiglas, subalit wala siyang nagawa. Narinig na nga lang niya ang pagtawa ng demon habang pinagmamasdan ang dumurugo niyang mukha't katawan. Nakita niya ang malakas na black aura sa isang kamao ni Matador. Ito ay ang nakita niyang tatama sa kanyang mukha. Ito rin na magpapatulog sa kanya na magiging dahilan ng kanyang pagkatalo. Kapag nabuhay ka sa suntokong ito, maswerte ka. Wika pa nga ng matandang demon na binigyan ng malakas na suntok ang nanghihina ng si Speed. Hindi pa ako pwedeng mamatay. Mahinang winika ni Speed at kasunod noon ay ang pagtama sa kanyang mukha ng isang napakalakas na suntok mula kay Matador. Umangat ang mga lupa at ang hangin ay kumawala. Sinabayan pa ito ng malakas sa pagyanig ng paligid. Muntik nang mawala ng malay si Speed dahil doon, pero nanatili siyang gising. Nilabanan niya ito sa kabila ng labis na sakit sa kanyang katawan. Napakabilis ang pagbulusok ni Speed at nang bumagsak ito sa lupa ay nakalikha pa ito ng malakas na pagsabog. Ang katawan niya ay bumaon ng malalim sa kanyang binagsakan dahil iyon sa pwersa ng suntok na iyon. Ramdam din ni Speed ang labis sa sakit at pamamanhid sa kanyang katawan. Gusto niyang bumangon subalit wala na agad siyang lakas dahil sa mga natamo niya. Aanhin ko itong bilis at liksi ko kung wala akong pisikalidad na tulad ni Beast. Mahirap manalo kung panaiiwas lang ako. Hindi pa ako pwedeng mamatay. Si Matador nga ay pinagmasdan ng itsura ni Speed. Napatawa tuloy siya dahil kung kaninay nahihirapan siyang matamahaan ito, ngayon ay hindi na. Isa lang itong ebidensya na mas malakas siya kumpara sa binata. Matigas ka ah, nanatili ka pa rin ng buhay sa kabila ng mga tinamo mo. Nakangising winika ni Matador na kasalukuyang nakatayo at pinagmamasdan ang binata. Akala niya ay patay na ito, pero heto si Speed at humihinga pa rin. Hindi ko alam kung anong klaseng demon ka, pero tatapusin ko na ang laban nating ito. Mabilis na binuhat ni Matador ang hindi pa nakakagalaw na si Speed ay ang hindi makataong atake ang ginawa nito. Maraming beses niyang pinaghahampas sa lupa ang katawan na nanghihina ng si Speed. Para itong isang latigo at sa bawat tama ng ulo ng binata sa lupa ay makikita sa ekspresyon nito ang labis na sakit. Tumatawa naman si Matador habang ginagawa iyon. Hindi pa siya nakontento rito. Iniikot pa niya sa ere ang nawawala na ng malay na si Speed. Maraming ulit na ginawa ayon ng demon hanggang sa ibato na nga nito palayo ang tila lantang gulay ng si Speed. Malakas iyon
at ang katawan ng binata ay nagpatalbog-talbog pa nga hanggang sa tuluyang bumulagta sa lupa. Buhay pa rin ako, sabi ni Speed sa sarili. Wala na talaga siyang lakas, pero nanatili siyang gising sa kabila ng mga ginawa sa kanya ni Matador. Naigalaw niya ang kanyang ulo at napaaninag siya sa kanyang tabi. Dito ay may isang patay na kasamahan siyang nakita nang hindi inaasahan. Sir Luther, bulalas ni Speed sa sarili. Nakita niya ang nakapikit ng si Sir Luther. Hindi na ito humihinga at makikita pa ang dugo mula sa bibig nito. Hindi ito pwede. Hindi pwede. Paulit-ulit na winika ni Speed sa kanyang sarili dahil hindi niya nagustuhan ang nakita niyang iyon. Ang kanyang ngipin ay nagngalit at dito ay nakaramdam si Speed ng labis na galit at inis sa demon na kasalukuyang tumatawa mula sa malayo. Isang hero ang pinatay ni Matador. Isang hero na hinahangaan niya ang kasalukuyan ng walang buhay sa kanyang tabi. Hindi ito matanggap ng isip ni Speed. Ang kanyang kakalmahan ay unti-unting naglaho at agad itong napalitan ng galit at inis na naging dahilan upang ang kalangitan ay biglang kumalampag sa buong paligid. Napakalalakas na mga kulog din ang narinig na sinundan ng sunod-sunod na pagbagsak ng maraming kidlat sa paligid. Nang oras na iyon, ang itim na aura ni Speed ay patuloy na kumakawala at kumakalat. Ang mga mata ng binata ay nagliwanag ng pula at ang sungay nito't pangil ay sumuloy ng mas mahaba. Tumitibok-tibok ang katawan ni Speed at umuusok na ang aura na kumakawala rito. Mula sa malayo ay naramdaman iyon ni Matador na naging dahilan upang ito ay maalarma. Ano ang presensyang iyon? Tanong ni Matador. Agad niyang pinuntahan ang pinagbagsakan ni Speed at nang makita niya ito ay nabigla na lang siya. Wala na roon ang binata. Agad nga niya itong hinanap, subalit wala siyang makitang kahit anong bakas nito. Nasaan ang isang iyon? Sambit ni Matador na bigla na lang natigilan nang may kung anong presensya ang naramdaman niya mula sa kanyang likuran. Sa hindi may paliwanag na dahilan ay napalunok siya. Bigla siyang kinabahan at hindi niya alam kung bakit. Nang lingunin na nga ni Matador ang pinagmumula noon ay napaupo siya dahil sa takot. Kusang rumihistro sa isip niya ang imahe ng Demon Lord. Natakot bigla si Matador at kinilabutan. Imposible. Bulalas ni Matador ngunit huli na ang lahat para sa kanyang buhay. Nilampasan siya ni Speed at kasabay noon ay ang pagkawasak ng kanyang tumitibok na puso. Sumilay rin ang malademonyong ngisi ni Speed matapos iyon. Kasabay rin noon ay ang paglakad dito palayo mula sa wala ng buhay na Vice General ni Sargus, si Matador. Kapangyarihan, lakas, ang sarap sa pakiramdam ng ganito. Tumawa pa ng mahina si Speed habang ang kanyang mata ay matalim na nakatingin sa direksyon ng isang malakas pang demon. Nagpatuloy na siya sa paglalakad kasama ng napakalakas na aurang itim na pumapaikot sa kanyang katawan. Nang ang anak ng Demon Lord na si Riona ay nagsilang, hindi lang iisang sanggol ang iniluwal nito. Inilihim nito at ng asawa niyang si Xavier ang totoo tungkol sa kanilang mga anak. Alam din nilang mahahanap at mahahanap sila ng Demon Lord. Kaya upang makasiguro, napagpasyahan ng mag-asawa na dalhin sa malayo ang isa sa mga anak nila. Inilayo nila ang sanggol na ngayon ay si Speed at itinira sa poder nila ang sanggol na ngayon ay si Beast.